Handa na umawit sa ating Panginoon. Isang napaka magandang awit, no? Dati hindi pa ako nag-awit ng ating Panginoon, yung mga Christian song. Ang gusto kong awitin yung mga pangsanlibutan, no? Ang gusto kong mga awit dati, mga Metallica, mga Scorpion, mga Sepultura, di ba? Hilig tayo sa mga rock. Pero yung mga awit na yun, si Satanas ang noon, pinupurihan natin. Pero itong awitin ngayon, habang tayo nag-awit, itong awit na to ay pagsamba, pagpuri sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, John 4:24, nga sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayong lahat ngayon, pwedeng tumayo tayong lahat. Respituhan natin ang ating Panginoon, invite natin ang kanyang presensya, awitan natin ang Diyos, sabay lang kayo. Pusog dalisay, praise God. Ipataas natin ang ating mga kamay, awitan natin ang Diyos. Pusog dalisay, amang nangagi. Sabay-sabay tayo. Naligain mo Diyos para sa akin. Pusog dalisay, pusog dalisay, ang aming nais. Naligain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alilangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Once again, pusong dalisay, pataas ating mga kamay. Pusong dalisay, ang aming nais. Naligain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay, ang aming nais. Naligain mo Diyos para sa isang pusong tapat. Isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y ay walang alilangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Once again, isang pusong tapat, ipataas natin mga kamay. Hallelujah. Isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alilangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. O Diyos, palakpakan natin, sabahin natin ang Diyos. Lord, salamat Panginoon sa iyong presensya. Hallelujah sa aming kalagitnaan. Praise God. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Marami na nakakaalam na ng testimony ko. Pero sa pagkakataong ito ay ibang porsyon ang ating nais sabihin sa inyo. Nakakilala ko 1991 sa Panginoon. Nasa malagim na kalagayan. Nagkaroon ng karamdaman. Pero salamat sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagdagdag ng buhay para sa atin. So, yung pangako ko, sabi ko, Panginoon, dagdagan mo ang buhay ko
at ako'y maglilingkod sa iyo. November 1991 po nangyari yun. At after noon, nakagalaw ko ng gawain December 1991. At alam niyo po mga kaibigan, na ako'y umati na sa gawain ng Panginoon, nakikisama pa rin ako doon sa aking mga barkada. Ibig sabihin, kung sila'y nagiinuman, nakikiinom pa rin ako. Dahil para hindi masabi ng aking mga tropa na wala akong pakikisama. Pero isang bagay o isang araw, mga kaibigan, na nangyari habang itinaas ko yung buti ng beer. Meron po akong tinig na napakinggan. Ang sabi ng tinig, anak, hindi yan ang kalooban ko sa iyo. So sa madalit sabi, mga kaibigan, ibinaba ko yung bote ng beer at naghanap ako ng soft drinks. At sabi nung isang kumpare ko, bakit pare? Sabi ko, nga pala, may sakit nga pala ako. Bakit ko pinagpipilitan ang aking sarili sa pag-inom? Kaya sabi ko, soft drinks na lang. At alam niyo po mga kaibigan, simula po noon, kapag mayroon pong inuman at ako'y nakikiupo pa rin doon, mayroon pong sumasambot para sa akin. Kung kilala niyo po, dyan sa Ligtong, katukayo ko pa si Efren Enriquez. Siya po ay dating pamangkin ng nawalang mayor ng Rosario, si Mayor Enriquez. Mga tropa ko, pareha ko po, sapagkat ako po ay tumira dyan sa Ligtong. 45 years po ako dyan tumira. At alam niyo po mga kaibigan, simula noon, hindi ko na sinubukang tumikim ng alak. So, April 1992, wala na pong sumayad na alak sa aking bibig. Ganyan po ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Binago niya ako sapagkat noon po ay lulon ako sa alak, kaya po ako nagkaroon ng sakit. At maraming mga bisyo ang aking ginagawa. Habang nasa serbisyo ko, ganun ang aking buhay. Babae dito, babae doon, alak dito, tugal doon, tugal doon. Pero simula ng 1992, hindi ko na po ginawa ang mga bagay na yun. At salamat sa Panginoon, naririto po, buhay na patuto. 31 years ago, binago ko ng Panginoon, itinuwid niya ang aking buhay, dinagdagan niya ang aking buhay, sapagkat yun ang hiningi ko sa Panginoon. Kaya kaibigan, nandiyan ka sa kulungan, hindi pa yan ang katapusan ng buhay. May pagbabago, may nais gawin ang Diyos sa buhay mo. Kaya umasa ka sa Panginoon. Kung papaano ang Diyos ay kumilos sa buhay ko, kaya rin gawin ng Panginoon niya sa buhay mo. Ang pagbabago, ang kayusan ng buhay, ay makakamta natin. Tumiwala lamang tayo sa Panginoon. Kaya sa oras na, maraming salamat sapagkat ang Diyos ang totoong nagbabago ng buhay. Siya ang nag-ayos ng buhay. Kaya umasa ka sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, binabalik ko sa aking kasamahan at pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri. Salamat sa awitin at maging sa buhay na patutuo. So sige po, pwede na kung iba ay umupo po para maging maayos po. At sa hapong ito muli ang salita ng ating Panginoon ay ating po muli na pag-aaralan. Dahil yan po ang layunin kung bakit po kami narito sa inyo upang kayo po ay bahaginan ng katotohanan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat ay maunawaan po natin ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay nagnanais ng plano ng Diyos sa ating buhay.
So lalo-lalo na po, nariyan na tayo sa ganyang kalagayan, dapat po mas hangarin natin yung plano ng Diyos ay mangyari sa buhay natin. Dahil tayo po ay naging biktima ng tinatawag na kasalanan at ng kung ano paman. So kailangan natin makalaya sa ganun pong kalagayan. Nais ko po magbasa mula po sa banal na kasulatan at sa mga nabigyan po namin ng mga Biblia. Pwede nyo po sundan kasi yung Old Testament ang aking pong babasahin ngayon. Genesis po, pasimula yan ng aklat po ng Biblia. Genesis chapter 1 verse 4. So pwede nyo po sundan maigi para inyo pong maunawan. Sabi po rito, Genesis 1 chapter 4 verse 4, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So kung napakinggan nyo po kanina yung isang bahagi nung nagpatotoo, sabi niya, ako ay nasa isang malagim na buhay, o bahagi ng buhay ko. Sabi ko, mayroon pa palang mas mabigat na salita. Babanggitin ko sana yung madilim na bahagi ng buhay, pero yung sa kanya, mas mabigat pala yun. Sabi niya, ako ay nasa malagim na buhay. Pag sinabi kasing malagim, ay hindi mo na maintindihan. Kumbaga, naroon na, magkasama na yung masama at mga sabihin na natin na talagang wala na, mapapariwara na. Pero ang aking pong bibigyan ng pansin, kung aking pong papaksaan ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito, liwanag ng salita ng Diyos. Yung nais ko pong bigyan ng pansin. Ang sabi po rito, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kung ito po ay application po ang akin pong bigyan ng pansin dito sa ating pong kalagayan mismo ngayon. Ako po'y naniniwala na marahil minsan sumagi na sa inyong kaisipan na ang inyong kinalalagyan ngayon ay isang madilim na bahagi ng buhay natin. Dahil ako po iniwala, walang may kagustuhan na kayo po ay malagay sa ganyang kalagayan. Wala pong nangarap na kayo po, hindi ko po sinasabi na yung inyong sitwasyon ay nasa pangit kayong kalagayan, kundi ang akin pong binabigyan ng pansin dito, nasa isang parte ng buhay natin na hindi man lang pumasok sa ating kaisipan na tayo ay malalagay sa ganyang kalagayan. Masasabi natin isang pangit na karanasan, madilim na bahagi ng buhay ng isang tao. So kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan na nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kung ako po'y magtatanong sa bawat isa, sino po ang nagnanais na kayo ay ihiwalay ng Diyos mula sa madilim na buhay niyo? Yan po ang ating pong nais na maunawaan sa oras na ito. Madilim na bahagi ng buhay ng tao. Ano ba ang tumutukoy sa madilim na bahagi ng buhay ng tao? Ito po yung mga kawalan ng pag-asa, kabiguan, kahirapan. At sa mga ganyan po, pag nagsama-sama ang mga ganyang pagsubok, may sakit at karamdaman pa sa isang tao, alam niyo po, napakahirap na mag-isip ng tamang mga pagpapasya. Kapag may wala ka ng pag-asa sa buhay, bigo, yung mga inaasahan mo, iniwanan ka na, lalo ngayon, nasa kalagayan mo, halimbawa, nariyan ka ngayon, ang inaasahan mo, ang asawa mo na dapat ay unang uunawa sa'yo, unang bibisita sa'yo, o magpapalakas ng loob mo, pero sa ilang saglit lang, iniwanan ka ng asawa mo, dinala ang anak mo, hindi na nagpakita sa iyo, inabandon ka na riyan. Di ba madilim na bahagi ng buhay yun? Amen. Anong sakit? Okay na sana nariyan na sa kalagayan mo, pero yung ikaw ay iwanan pa ng asawa mo, ang anak mo, at huwag mo nang dadagdagan na sumama pa sa iba. Idagdag na natin yun. Madilim na bahagi ng buhay ng isang tao. Mayroon po akong isang nakakwentuhan at hindi ko na po siya babanggit pangalan niya. Nasabi niya, mayroon akong kapatid. Sabi niya, actually, nag-leave lang siya lang 1 linggo sa kanyang trabaho. Leave lang to, supervisor ito sa isang company.
hindi niya mapahindian. Yung katulad na sinabi nito, pinapaunlakan lang yung bagamat alam niyang masama, hindi niya mapahindian yung kanyang mga kasama sa isang kasiyahan, inuman sa madaling sabi. Ang hindi niya po alam, yung inuman nila may halo po yun ng droga. At yung time na yun, doon po sila ni Red ngayon. Napasama siya ngayon. Isipin nyo, nag-live na 1 linggo sa trabaho, supervisor ito, sa hindi inaasang pagkataon doon nagsimula ang madilim na bahagi ng buhay niya. Nakasama siya, nakulong siya. Mag-aapat na buwan ang lumipas, tinanggal na siya ng company. Ibinigay lahat ng benepisyo na makukuha niya. Kasi bilang konsiderasyon na lang, supervisor siya, regular siya roon, tinanggap yun ng asawa niya, mga kabayaran, mga benepisyo. Tinanggap ng asawa niya. At nung ang halagang ito ay naubos na, ito ngayon ang asawa niya, iniwanan siya. Kasama yung anak. Sabi niyo, anong sakit po nun? Napakahirap po na dumating sa isang tao ang ganyang pagkakataon. So kaya dito po natin maunawaan dapat, may mga bahagi ng buhay natin na tila napakadilim, ngunit nais ng Diyos na ang kanyang mga salita ay magliwanag ito sa ating mga buhay. Magsilbing ilaw ito upang makita natin yung magandang layunin ng Diyos sa buhay nating ito. Kaya kaibigan, nariyan ka man, sabihin natin nagkataon lang na kayo ay nariyan, sino magsasabi isang araw, kami rin ay nariyan? Sino rin magsasabi sa aming mga uniformado, mga kapulisan ngayon, na sila ay pwede rin malagay sa ganyang kalagayan? Wala po exempted pagdating po sa batas, o sa mga paglabag sa batas. Wala pong exempted dyan. Nagkataon lamang po na nariyan kayo sa kalagayan na yan upang inyo pong makita kung ano ba talaga ang magandang plano ng Diyos. Pero sa amin, wala man kami sa kalagayan na yan, pero naranasan po namin ang isang madilim na bahagi ng buhay namin na doon po nagliwanag ang salita ng Diyos sa aming mga buhay. Kaya ito po ngayon pinatutunayan po namin sa inyo. May pag-asa sa ating Panginoon. May pagbabago ng buhay at higit sa lahat may paglaya mula sa kahirapan sa ating Panginoon. Yan po ang dapat na malagay sa ating kaisipan. Huwag po natin natanggapin na ang kalagayan natin yan ay pangatawanan na natin. Pag sinabing pangatawanan, ang sinasabi natin na kahit lumaya ka na dyan, wala pa rin na bago. Paglaya mo, ganun ka pa rin. Ilang araw na lumipas, ilang buwan, nahuli ka ulit, balik ka na naman dyan. Huwag po sana mangyaring ganun. Kundi habang kayo po ay nariyan na nababahaginan kayo ng salita ng Diyos, ng pag-asa, ng pagbabago ng buhay, at higit sa lahat, yung paglaya mula sa mga kabiguan, kahirapan at sakit karamdaman man yan, at kung ano pa mga bagay na magandang layunin ng Diyos, yun ang naisin natin na mangyari kapag tayo wala na sa kadiliman ng buhay natin. Amen po ba? Amen! Ituring po natin na ang inyong kalagayan ngayon, nasa ganyan pong madilim na parte ng buhay natin, ang ating pong nilagyan ngayon. Kinakailangan magliwanag ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, dahil ilang halos mag-iisang taon na ata, alam ko na kami ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam ko kahit papano sa inyo, mayroon na kayo, may natatanim na sa inyo, na may natatandaan na kayo, kaya nga may nagbe-memory verse. At ang pinakamaganda pa, may mga ilan po na nakalaya na sa inyo na dumadalo po sa church, nagpapatuloy. Ang pinakamaganda pa, pamilya niya, kasama niya. Yun ang pinakamaganda. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Narito sila yung mga pawang bago, ang lahat ay nagsilipas na. So yun po ang dapat natin na naisin. Pag labas po natin sa ganyan nating kalagayan, sabihin man natin yung mga sandali lang, lalaya na o yung pangmatagalan pa, pero naisin mo pa rin na ikaw ay paglaya mo riyan, tuluyan na yung pagbabago ng buhay. Naisinhangirin po natin yun.
Napakawala naman po, katulad ngayon yan. Nakaraan, alam ko, nabanggit ko na ito nung nangaral ako. Yung ilang buwan ka o isang linggo, ilang buwan ka na nariyan sa kalagayan mo. Di ba nung ikaw ay nasa labas, malaya ka nagagawa, inuman dito, inuman doon, bisyo dito, bisyo doon. Pero nung nariyan na, nadidisiplina natin paano napipigilan natin, di po ba? Kasi unang-una, wala na tayong pambili. May pambili man din tayo makalabas para bumili. Ibig sabihin po nun, kaya pa na disiplinahin yung sarili. Kaya lang, iba yung ginawang pagdisiplina, nariyan kayo ngayon. So, mas maigi sana nung wala pa kayo dyan, na-disiplina na yung ating sarili. Eh di sana hindi na po tayo antog dyan. Pero gano'n pa man, nariyan na po tayo, ang pagbabago, hindi po ito kailanman, ang tawag dito, walang tigil ang usaping pagbabago. Sabi nga, ang Diyos, mayroon lang siya isang bagay na hindi magawa. Magawa ba yun? Yung pagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos kailanman. At ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, sabi po doon, kundi mag-iba kayo ng inyong kaisipan sa sanlibutang ito. Pag sinabi po kasi mag-iba kayo ng kaisipan sa sanlibutang ito, ang sa amin po, nung kami ay wala pa pong pagkakilala sa ating Panginoon, wala pa kami personal na relasyon sa Diyos, walang pakundangan po kung kami ay magmura. Mura dito, mura doon. Kung mag-alipusta kami, mahilig kami sa ganyan, mga gulo o ano paman. Hindi po namin iniisip makasakit kami ng kapwa. Hindi namin iniisip na pakabigat yung aming mga sinasabi o ano paman. Pero nung naunawaan po namin ang salita ng Diyos, ito sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2, mag-iba kayo ng kaisipan. Sana ganun po ang mangyari sa atin. Mula sa paglaya natin sa madilim na bahagi ng buhay natin, mag-iba tayo ng kaisipan. Huwag na tayo makiya o makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ang ibig sabihin po kasi may tinatawag na sanlibutan, mga tao, mayroon naman pong isang tawag pa na sanlibutan, yung sistema po ng mundo. Yung kasamaan po. Huwag na makiayon doon. Huwag nang balikan po yung dati nating buhay. Napakapalad po natin, nariyan na kayo, sabihin man natin na iba-ibang inyo pong nalabag sa bata, sabihin na natin, mayroon marahil iba ay may katwiran o ano pa man, pero nariyan na tayo sa ganyang kalagayan, kundi mas lalo po natin dapat naisipin, Panginoon, pinadaan mo ako sa ganitong kalagayan ko. Ibig ko na kapag ako ay lumaya na magtuloy-tuloy na ang pagbabago ng buhay. Amen po? Amen! Yun po ang dapat mangyari sa atin. Huwag na po nating balikan ang mga dating buhay natin kung bakit tayo nariyan sa ganyang kalagayan. Hindi ko alam kung ano naging dahilan bakit nariyan ka, pero sana paglaya mo, paglabas mo, huwag mo nang balikan yun. Kung mayroon naman sinasabi nating paghihiganti man ito na abigaw, kung hindi rin lang naman makakatulong yun at may tendency na bumalik ka rin dyan, ipaubaya mo yun sa Diyos, tuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, siya ang bahalang gaganti. Ang pinakamaganda po rito na nais ng ating Panginoon, nais ng Diyos na tayo po ay ihiwalay sa kadiliman. Pag sinabi po kasi kadiliman, ito po ay tumutukoy sa mga masasama. Pag sinabing liwanag, ito po yung patungkol sa kalooban ng Diyos. Liwanag ng salita ng ating Panginoon. So kaya kaibigan, samantalahin po natin mga pagkataon, may mga tao po na ginagamit ang ating Panginoon upang magbahagi ng salita ng Diyos. Wala po kaming mga tawag dito suporta na tinatanggap mula sa fellowship po. Walang sahod o walang pangkot, kundi voluntary po namin itong ginagawa. Pag yun yung kumisan po, namimigay kami sa inyo ng mga pamilya. Voluntary po yun, sa sariling bulsa po namin yun. Gusto lang po namin talaga na mapasayaman lang kayo. Maunawaan, maabot namin yung inyong kalagayan, yung inyong kalungkutan, maibsan man lang. At higit sa lahat, ang salita ng Diyos ang dapat po, ang siyang tumugon kumatagpo ng inyong kalagayan. Kulang ang amin po mga effort upang kayo ay tulungan, sabihin natin na damayan sa inyong kalagayan, kulang po ang aming pumakayanan. Pero ang salita ng Diyos,
Napakalawak po yan na pwede pong maging katugunan sa lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay. Nagbibigay ng kapayapaan ng salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay po yan ng kaaliwan. Panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya muli sa hapong ito, nagpapasalamat po ako pagkakataong ito. Bagamat limitado ang ating oras, halos 30 minutes to 45 minutes lang tayo dito, pero ganun pa man, namnamin nyo maigi ang bawat mensahe ng ating Panginoon, malagay ito sa inyong mga puso. May tanim ito sa inyong kaisipan. So ngayong hapon, nais ko pong tumayo ang bawat isa. Nais ko pong magpakasakali. Tinatanong po namin kung may mga bagong pasok po upang kayo'y aming maipanalangin. So kung mayroon po, mayroon. So pwede po yung mga bagong pasok po rito, sabayan nyo po ang panalangin na ito. Alam ko naman lahat ng mga nauna na rito ay nanalangin na kayo rito, pero okay lang na sabayan nyo ulit. Wala naman pong problema doon, ulitin po natin. So sabayan nyo ang panalangin na ito sa amin pong mga bago pa lang. Ariin nyo na kayo mismo ang nananalangin nito sa harapan ng ating Panginoon. Ito ay paglapit sa Diyos, pagpapakababa sa Kanyang harapan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at tayo ay Kanyang tulungan. So ganito, sabayan nyo ako sa panalangin na ito. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Muli sa oras na ito, ang inyong mga salita ay aking napakinggan, na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Kaya sa oras na ito, nagpapasya po ako. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, simula pa sa pagkabata hanggang sa oras na ito. Tulungan niyo po ako sa pag-asa, sa pagbabago ng buhay, sa paglaya ko mula sa madilim na buhay ko. Ako po ay gabayan niyo tungo sa inyong kalooban. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, salamat muli. Ito po nga at sa oras na ito, sa aming mga kaibigan, minsan nagpapamemory verse po kami, kung minsan nagpupa po kami ng coffee. Ngayon po ay pagpaumanhin nyo muna po. Sa mga susunod na lang po. Medyo hindi lang namin gaano napaghandaan ngayon, pero kung may memory verse pa rin naman po kayo, hindi ibig sabihin nun ay ma-discourage na kayo sa susunod. Hindi po ganon. Kundi, katulad na banggit ko kanina, yung aming pong pagbibigay minsan sa inyo ng mga ganong bagay para lang may padama namin sa inyo yung aming pong yung concern namin. Pero ang totoo talagang layunin po namin dito ay ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Okay po yun. So sige po, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa oras na ito. At muli, kami po ay nagpapasalamat sa amin po mga in uniform na mga officer po na sa patuloy na pagpapahintulot na ang salita ng Diyos ay may paibahagi. At salamat din po sa aming mga kaibigan na naroon na kayo ay patuloy po na nagbibigay, nagpapaunlak sa amin upang ang kanyang mga salita ay ating po mapakinggan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa hapon ito. Muli po isang mapagpalang araw. Dapat may promo na pa tayo. Thank you and God bless. Follow for more. Wala na iwan. Mike. Thank you for watching. Follow for more. Hanggang sa susunod muli.
Thank you po. Thank you. Thank you. God bless.